Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po sa pangatlong linggo ng panahon ng Adviento. Pinagdiriwang natin ang Gaudete Sunday, ang linggo ng tuwa. Inanyayahan tayo ng Diyos na manatili sa Kanya, na siyang pinagmumulan, hindi lang ng saya, kundi ng galak. Anong pagkakaiba ng saya sa tuwa? There is a difference between happiness and joy. Happiness is your own making. Kung tama ang iyong mga pinipili, magiging masaya ka. Kung tama ang iyong mga ginagawa, makakaranas ka ng saya. But joy is a gift from God. Isang biyaya, isang regalo, isang pagpapala ang tuwa sa atin. Tandaan niyo po na isang bunga ng Banal na Espiritu ay ang tuwa. One of the gifts, the fruits of the Holy Spirit to us is joy. Kaya nga pag mas malapit na malapit ka sa Diyos, matutuwa, mapupuno ka ng tuwa. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo'y nanatili di sa Diyos, kundi sa ating mga pagkakasala. Kaya naman kahit na anong gawin mo, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay miserable. Pagsisihan muna natin, humingi tayo ng awa, ng tawad sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan ating kagustuhan, ang ating sinusundan, at nakalimutan nating sumunod palagi sa Kanya. Harinawa, sa paglilinis ng ating mga puso at kaluluwa, maging karapat-dapat muli tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtutubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balo, ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang inihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tigbayan niyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon.
buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nabalitaan ni Juan Bautista na noon nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga lagad at pinapatanong sa kanya, kayo po bang pinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita na ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at pinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pagalis na mga lagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuutan? Ang mga nagdaramit ng marangal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, naririto ang sugo ko na aking pinadadala mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga sinilang wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinag-aarian ng Diyos at dakila kaysa sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen? Pakigreet nyo naman po ang inyong mga katabi. Blessed Sunday, no? Blessed Sunday po sa inyong lahat. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang tatay. At minsan po, itong ama, siya ay aalis. Pupunta po siya sa ibang bansa para mag-business. At pinaubaya po niya yung kanyang bahay dito sa kanyang anak na lalaki. Pagkatapos po ng ilang buwan, umuwi po itong tatay.
Pero pagdating po niya, paglapit niya doon sa kanyang tahanan, ito po ay nasusunog. Kaya sobrang nagpanik po itong tatay. Sumisigaw po siya na sumisigaw. Sabi, saklolo, saklolo, tulong, tulong. Ito pong tatay, hindi po niya alam kung anong gagawin niya. Sobrang lungkot po nitong ama. Kasi sabi niya, pinaghirapan ko itong bahay na ito. Pinatayo ko ito gamit ang aking pawis, luha, dugo. Muntikan pong ma-heart attack. Ito pong ama. Biglang dumating daw po yung anak niyang lalaki. Masaya, nakangiti pa. At nabigla po siya na nandun yung tatay niya. Sabi, Tay, nandiyan ka na pala. Ano nangyari? Aba, bakit ka umiiyak? Sabi po nitong tatay, hindi mo ba nakikita na susunog yung bahay ko? Anong ginawa mo? At dito po sumagot itong kanyang anak, sabi, Tay, huwag kang mag-alala kasi binenta ko na yung bahay na yan. May nakilala akong kontraktor sa DPWH at binili niya yung bahay mo ng 1 billion pesos. Aba, tumigil ang luha ng ama. Ngumiti siya. Nawala lahat ng lungkot niya at sabi niya, wow, anak, ang galing mo. Congratulations. Nasaan yung pera? Ang tanong, anong nangyari? Bakit nagbago yung nararamdaman ng tatay? Bakit napalitan yung kanyang luha at ngayon siya'y natutuwa? Kasi kaya miserable dati yung tatay ay dahil iniisip niya sa kanya pa rin yung bahay. Amen? Pero nung na-realize niya, hindi na sa kanya yung bahay, kahit masunog pa ito, kahit na masira pa ito, wala na siyang pakialam. Kaya gumaan yung kanyang pakiramdam. Kaya siya natuwa. Ito po ang aral para sa atin, mga kapatid. Ano ang ugat ng ating lungkot? Yung paniniwala mo na sa'yo ang mga bagay-bagay. Yung paniniwala mo, sa'yo ang mga tao. Kaya ka nalulungkot kasi inaangkin mo ang buhay na ito. Amen? Remember that. That is the cause of your misery. Attachment. But the moment that you let go of things, of people, of this life, the moment that you surrender everything, you will become happy and joyful. Amen? Paano mapuno ng tuwa? Una po, isipin nyo, ang lahat ng bagay sa iyong buhay, grasya. Isipin mo, lahat ngayon sa iyong buhay, regalo galing sa Diyos. Hindi naman sa iyo ang lahat. Ang lahat ay galing sa Diyos. Kaya nga po, balikan yung unang pagbasa. Sabi, here is your God. He comes to save you. The eyes of the blind see. The deaf hear. The lame jump. And the mute speak. Paano nagawa na yung mga may kapansanan gumaling at bumuti? Hindi sa pamamagitan ng kanilang kakayahan, ng kanilang sipag, ng kanilang lakas, ng kanilang diskarte. Gumaling at bumuti yung mga may sakit, yung mga may kapansanan dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos. Bumuti, lumakas ang mga naghihina dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Mga kapatid, huwag mong aangkinin ang lahat. Hindi mo naman kaya ang lahat. Pero ang Diyos, sa Kanya ang lahat at kaya niya ang lahat. You will become more joyful when you allow God to become a God in your life. Tigilan mo yung pagdiyos-diyosan mo sa buhay mo. Kaya ka nagiging miserable eh. Hindi mo naman kayang kontrolin ang lahat, pero pinipilit mong makontrol ang lahat. Iyan ang ibig sabihin ng pagdiyos-diyosa. Let go of the word my. But hold on to the word yours. Please, remember that. Do not say, mine, mine, mine. But remember,
Everything is God, yours, yours, yours. Say, this house is yours, O Lord. These clothes are yours, O Lord. This food is yours, O Lord. This money is yours, O Lord. This job is not mine, it is yours, O Lord. This body is yours, O Lord. All of this life, it is not mine, it is yours. Pinahiram lang sa iyo yan ng Diyos. Kaya magpasalamat ka. At kapag nagpapasalamat ka, sinasabi ko sa iyo kapatid, diyan nadaragdagan ang tuwa mo. Nung kagaling-galing ko lang po sa Europe, pagka-uwi ko, may jet lag ako. Hindi po ako makatulog. Isang araw, nagmisa po ako, medyo puyat pa ako. At pagkatapos ng misa, may lumapit po sa akin. Nagpapa-anoint po para sa kanyang ama. Medyo wala po ako sa mood pero sumunod po ako, pumunta ako, doon po barong-barong yung tahanan. Ito pong tao naghihingalo, umihilik na lang. Sabi po nung tao, pinagdasal ko. Pero alam nyo, kinonsensya ako ng Diyos. Kasi pagkatapos kong pinagdasal yung tao, anong sabi nung anak? Father, hindi pa ako nakakatulog hanggang ngayon. Kasi binabantayan ko yung tatay ko, hinihintay ko na lang na mamatay siya. Ouch! Grabe ako, sabi ko sa sarili ko. Ako nagrereklamo ako, di ako makatulog. Bakit? Galing ako sa pagtutur, galing ako sa pamamasyal, galing ako sa ibang bansa. Pero merong mga ibang tao hindi makatulog. Bakit? Dahil una baka may sakit sila, pangalawa baka nagbabantay sila sa may sakit. Anong karapatan kong magreklamo? Wala. Nakalimutan ko lang magpasalamat sa Diyos. Remember that. When you are complaining, it only means one thing. That you are not that grateful. That you have forgotten to thank the Lord. Amen? Remember this. Gratefulness doubles your happiness. And thanksgiving triples your joy. Amen? Huwag kang maging possessive. Diyan bumibigat ang buhay mo. Dami mong hawak eh. Bitawan mo, bawasan mo naman. You will become more joyful when you realize everything is grace. God will provide. Amen? But secondly, you will become more joyful if you believe the best is yet to come. Isa pong dahilan bakit tayo'y nalulungkot madalas ay dahil naniniwala tayo wala nang mabuting darating sa ating buhay. Di po ba? Halimbawa po, nung minsan ako po ay nagmimisa. At habang ako po ay nag-homily, meron pong isang bata nandun po sa bandang pintuan ng simbahan, ng parokya, naglalaro. Kaya lang, ito pong bata sa kanyang paglalaro, may nakita po siyang isang plastic bottle. No? Plastic bottle. Anong ginawa ng bata? Pinaglaruan yung bote. Lahat ng makita, pinupokpok. Pok, 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 pok. Nakita po yung table, pinupokpok. Pok, 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 pok. Nakita po yung mga santo, pinupokpok. Pok, 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 pok. Siyempre po, ako, nagsasalita ako sa harap. Na-distract ako. Hirap po makapag-focus. Ang ingay nung bata. Kaya pinakatignan ko po, no? Tiger look dun sa bata. Hinahanap ko po yung magulang. Buti na lang, napansin po siya nung kanyang ina. Tumatakbo. At para tumigil po yung bata, anong ginawa ng nanay? Hinablot, kinuha yung plastic bottle sa kamay niya. Ano po sa tingin nyo yung nangyari? Susunod. Biglang sumigaw, biglang umiyak, nagwala yung bata. Tumigil po ang misa. At para lang po tumigil yung bata, anong ginawa ng ina? Binalik yung bote sa kamay niya. Tuwang-tuwa yung bata. Pinagpatuloy niya yung pagpupukpok, kaya lang ngayon, yung nanay na niya ang pinupukpok. At sabi ko sa aking sarili, ano bang mas gusto ko? Yung pumupukpok o yung sumisigaw na umiiyak? Pero ito po yung tanong, no? Bakit ba naiyak yung bata? Kasi ano yung nasa isip niya? Nawala, hindi na babalik. Di po ba? At hindi ba ganyan din ang problema ng pag-iisip ng napakarami sa atin? Akala natin, wala na. Akala natin, walang darating na mabuti. Amen? Bakit meron mga iba umiiyak kapag sila'y nalugi sa kanilang negosyo? Anong sinasabi nila? Wala na.
Di na ako makakabawi. Talagang ganito na lang, mahirap na lang talaga ako. Talaga ba? Alam naman natin na kahit na ikaw ay mabigo, magpursige ka lang, magtiyaga ka, magpatuloy ka, kikita ka pa rin. Aangat ka pa rin, magkakaroon ka pa rin ng pera. Pera lang yan, kaya mong kitain yan. Amen? Kaya nga po, balikan yung pangalawang pagbasa, napakaganda. Ang sabi, be patient because the Lord is coming. Ano pong ibig sabihin nito? Patience is continuing with enthusiasm. Yung pong ibig sabihin ng pagtsatsaga. Nagpapatuloy ka na hindi ka nawawalan ng gana. Puno ka ng tuwa sa iyong puso. Bakit? May dahilan. Alam mo, nananalig ka, paparating ang Diyos na magbibigay sa iyo ng mga mas maraming mabubuting bagay. Amen? Bakit nadidepress yung iba? Yan ang paniniwala nila. Wala na talaga. Kaya nga yung mga iba na umiiyak kapag meron silang sakit, nalaman nila may cancer sila. Mamamatay na ako. Wala na talagang chance. Buhay pa, humihinga, pero pinapatay ang sarili dahil sa pag-aalala. Amen? Dahil sumuko na, wala na. Amen? Pero kung sinasabi lang ng taong may sakit, meron pa. Lalaban ako, gagaling ako. Sa tingin niyo po, di ba gagaling yung taong yon? Gagaling siya. Amen? Bakit din nalulungkot? Bakit nadidepress? Yung pong asawang hiniwalayan, iniwan ng kanyang mister. Kasi sinasabi, wala na. Hindi na babalik, hindi na magbabago yan. Ganito talaga kami. Broken family kami. Sigurado ka ba? Ang tanong, ginawa mo na ba ang lahat? Pinagdasal mo na ba? Kinausap mo na ba na hindi mo sinisigawan o minumura yung iyong asawa? Pumunta na ba kayo sa pare? Nagpa-counsel na ba kayo? Nangumpisal na ba kayo? Kayong dalawa nagsimba, lumuhod, pinagdasal niyo ang bawat isa. Have you exhausted all of the ways in order to repair your relationship? Pero bakit napaka-affected ng napakarami sa atin? Pinapatay natin ang ating sarili sa lungkot dahil yan ang lason. Kapag nilalagay mo, tinatanim mo sa iyong loob, wala na. That is the two deadliest word. Remove that. Imbis na sabihin mo, wala na. Anong mas magandang paniniwala? Meron pa. Amen? At ang darating, mas maganda pa. Let that be your prayer every day, my dear friends. Say, the best is yet to come. Yan din po ang pinapahayag ng ating ebanghelyo kung narinig nyo. Paano nagsimula itong kwento? Nakakulong daw si Juan Bautista. Wala siya. Si San Juan, napakarami po niyang napagbagong tao. Si San Juan, napakarami po niyang napalapit sa Diyos. Pero anong nangyari? Kahit na wala na nakakulong si San Juan, nagpatuloy pa rin po yung misyon ng Diyos. Kasi wala man si San Juan, may pumalit sa kanya. Amen? At sino yung dumating? Ang ating Panginoong Hesukristo, ang Mesiyas. At higit pa sa pagbibinyag yung ginawa ni Jesus. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? Hindi lang niya binibinyagan ng mga tao, pinapagaling pa niya ang mga may sakit. Kung man mamatay sila, sabi, binubuhay ang mga patay at pinapahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Wow! Grabe! Higit pang grasya ang pinagkakaloob ng Panginoon. May nawala pero may pumalit at ang pumalit ay mas pinagpala. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, kapatid, meron pa. Sabihan mo yung iyong katabi, meron pa. No? Meron pa. At kapag yan ang iyong paniniwala, anong meron ka? Pag-asa. Tingnan niyo po, hindi ka magiging masaya kung wala kang pag-asa. Hindi ko po alam kung napansin niyo ito. Panoorin niyo yung mga bata na naglalaro sa taas ng buhangin. Pag naglalaro yung mga bata sa buhangin, sa lupa, gumagawa sila ng mga sandcastle, gumagawa po sila ng mga burol, bundok, gumagawa sila ng para mga mega dike. Pero pagkatapos silang maglaro, pag tinawag na sila, pinapauwi na sila sa kanilang mga bahay at tahanan. Anong ginagawa ng mga bata? Lulundagan nila
Sisirain nila yung kanilang mga gawa. Ano yun? Parang niloko lang nila yung kanilang sarili, hindi po ba? Nagpagod sila, pero bandang huli, sinira nila yung kanilang ginawa. Pero pansinin mo yung muka ng mga bata, habang sinisira nila, nilulundagan nila, tinatapak-tapakan nila yung kanilang ginawa doon sa buhangin. May ngiti, may tuwa, masaya sila. Bakit? Kasi hindi naman yon tungkol dun sa nagawa nila. Tungkol yon dun sa kanilang ginagawa. Naglaro sila Nag-enjoy sila Ang nasa isip ng bata ay, bukas, babalik pa rin ako. Bukas, maglalaro ulit ako. Bukas, mag-i-enjoy pa rin ako. Parang yan yung nawala sa atin, hindi po ba? Habang tayo'y tumatanda, nasan na yung ating enjoyment? Nasan na yung iyong satisfaction? Nasan na ang iyong anticipation? We focus so much on the destination of life that we forget to enjoy the journey of life. Life is not only about what you are doing, but life is really about experiencing. Mga kapatid, kung handa kang mawalan, handa ka rin dapat makatanggap. At kung ikaw ay nananalig at naniniwala sa Diyos, ang tatanggapin mo, mas higit pa sa unang tinanggap mo. Amen? Yan ang magiging susi ng iyong tuwa. Just let go and let God bless you. Because joy is a gift of the Holy Spirit. Baka hindi nyo rin po alam ito. May dalawang kanser o panira ng ating tuwa. There are two things that steals, that destroys our joy. First is competition, and the second is comparison. Madali lang pong tandaan, CCC. The two cancer of our joy is C, competition, C, comparison. So be careful. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Magkakaiba tayo Hindi po ba? Huwag ka din makikipag-compete sa iba. Dahil iba-iba ang ating paglalakbay. Kapag meron kang pagkukumpara, kapag nakikipag-unahan ka sa iba, kapatid, pa-check up ka sa Diyos. May sakit ang iyong kaluluwa. May tuwa, enjoyment sa buhay mo. Kung uumpisahan mo, appreciate, pasalamatan, kung ano ang meron ngayon sa iyong buhay. Amen? Meron pong bumisita sa akin dito, 3 babae, may edad na. Kwento po nila, silang 3, balo na, mga widows. Para parehas po, wala na sila mga asawa. Malaya na. Pero, joking aside, nadidepress po sila. Siyempre, kahit na nakaalitan nila, hindi nila nakakasundo yung kanilang mga asawa, miss na miss pa rin nila sila. Pero sabi po nitong 3, imbis na ma-depress sila, naghanap sila ng paraan para maging masaya. Aanuhin nila ang buhay, kung miserable naman sila. Kaya ano pong ginagawa nitong 3? Bumibisita daw po sa mga simbahan, sila po'y namamasyal, tumutulong din po sila sa mga charity. Nagsasama-sama po sila every month nagbabanding. At kahit na namimiss po nila yung kanilang mga asawa, sabi nila kahit na paano, masaya sila. At dito ko po napagtanto, na-realize ko, that there is life after our sorrows and problems. Remember that. There is joy after your trials and pains. Tandaan mo, ang buhay ay gulong. Baka mabigat kasi nandiyan ka lang sa ilalim, sa baba. Pero kung magpapatuloy ka, gugulong yan, aangat, aakyat ka pa rin. Pero sana wag niyo pong makalimutan ito. Sana matandaan niyo ito. Kapag ikaw ay nasa taas ng buhay, mag-enjoy ka. Magpasalamat ka. Pero pag ikaw ay nasa baba ng buhay, magpakumbaba ka, manalig ka sa Diyos, at umasa ka sa Panginoon. Ang buhay po ay parang alon din Life is like a wave. Hindi mo naman makokontrol. Dumarating ang tuwa, nawawala ang tuwa. Though life sometimes is bad, God is good all the time. Amen? Accept everything because everything is grace. Pero kung gusto mong maging mas masaya ka, kung gusto mong mas mapuno ka ng tuwa, nung kailangan mong gawin, ito po, na sa susunod na meron kang problema, tandaan mo lang na palaging yan may kasunod na grasya. Yan po ang ating hintayin.
Yan ang ating asahan. Lilipas din lahat ng problema at darating din ang pinakamabuting grasya. Amen? Dalawa po ang ating ipagdasal sa banal na misang ito. Una, sabihin natin, Panginoon, ang lahat ay sa iyo, hindi sa akin. Maraming salamat po. Pero pangalawa, paniwalaan mo, may darating pang mas maganda, mas mabuti. Meron pa. The best is yet to come. That is why we continue to thank the Lord. We praise our God because our God is good. Sobra-sobra. Amen. Tumayo po tayo. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako. Sa Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang nananalig tayong tumutupad ang Panginoon sa kanyang mga pangako, dulog natin sa Kanya ang mabibigat nating problema sa araw na ito. Nagtitiwala sa Kanyang pagmamahal, manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Katoliko sa buong mundo, nawa ang Adbyento ay maging bukal ng biyaya at pag-asa habang pinanabikan natin ang pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa mapukay nila sa ating ang tiwala at pananalig habang nagsisikap silang tumugon sa maraming hamon ng ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nalilitot di makakita ng kahulugan sa kanilang gawait pagdurusa, nawa ang tapat nating pagtulong ay magdulot ng kailangan nilang liwanag at pampasigla, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. O Diyos Ama, kahabagan mo ang maraming nagtitiis ngayon ng iba't ibang anyo ng kahirapan. Padama mo ang nakakaginhawang pamamalagi ng iyong anak na si Jesus, pagkat siya lamang ang aming pag-asa at kaligtasan. Nabubuhay at naghahari ka ng walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may hain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang ng iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo at pangidapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayang,
Inanyayahan ko po kayo ngayon na lumuhod para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, ngayon banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating mihingi ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay maging dapat nawa kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa ating mga bisita na dumating ngayon physically para makasimba sa ating manalamisa dito sa ating parokya. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you very much po sa inyo pong pagdating. Mga kapatid, tandaan niyo po ang dalawang cancer o panira ng ating tuwa. The 2 C's. Ito po ay sakit ng kaluluwa. When you're always competing with others. And the second C is when you are comparing yourself to others. Pero meron pong dalawang lunas dyan. Una, kailangan kang palaging magpasalamat sa anumang binigay ng Diyos sa iyo. Do not say, this is mine. Stop saying that. Hindi naman sa iyo ang lahat kahit na pinaghirapan mo yan. Dahil ang buhay ay regalo. Ang iyong asawang, iyong mga anak ay regalo. Ang iyong trabaho ay regalo. Pagkain mo ay regalo. Ang iyong kalusugan ay regalo. Lahat ay regalo. Everything is a gift. Everything is a grace. And everything belongs to God. Imbis na sabihin mo, mine, mine, mine. Say, yours, O God, yours, O Lord, yours, O Jesus. Thank God. Remember that gratefulness doubles your happiness and thanksgiving triples your joy. But secondly, believe, hope that something better is to come. The best will come. Alisin mo sa isip mo na sinasabi mo, pinapaniwalaan mo, wala na. Meron pa. At mas mabuti pa, mas maganda pa ang darating. Go back to the second reading. It said, be patient, the Lord is coming. At ang mabuting balita, bawat linggo, dumarating ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng katawan at dugo niya. Kaya nga, ano pong magandang gawin? Ano pong assignment ko sa inyo? Una, magsimba kayo kasama ng mga minamahal niyo.
Kapag depressed kayo, huwag kayong magkukulong sa kwarto. Okay, kung gusto niyo magkulong sa kwarto, sindin niyo po ang inyong TV, ang YouTube, manood kayo ng misa. Mag-participate kayo sa Eucharistia. Ang banal na katawan, dugo ni Kristo, pagkain, pangpapalakas ng ating kaluluwa. But second, enjoy your day. Ang pinakakayamanan natin, oras. Hindi na po maibabalik yung lumipas na. Di po ba? So, huwag niyong hahayaan po na dumating ang Pasko, hindi kayo nagsimba sama-sama kasama ang inyong pamilya. And enjoy your day. Hayaan niyo muna yung mga problema niyo, yung mga inaalala niyo. Do not be a God in your life. There is a God in your life. Huwag ka magjo-Diyos-Diyosan. Amen? Merong isang Diyos, mahal ka niya, at gusto ka niyang maging masaya. Kaya, pasalamat ka na, at umasa ka sa Diyos. Because we have a God who is good, sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.